So yo, what's up mga pre? So itong mga panahon na to, gusto ko lang share sa inyo yung time na on board ako at ito yung mga magagandang experience or charge to experience na nangyari sa akin na hanggang ngayon hindi ko makakalimutan. Natatawa na lang ako, pero maganda rin kasing ma-experience nyo to, yung mga ganitong scenario. So ipapakita ko sa inyo. So ayan. So dito sa mga picture na to, ito yung mga panahon na nagkaroon ng RAPSI o disaster sa amin sa barko. So yung barko kasi namin is nasa around 2,000 to 2,500 passengers lang ang kaya niya i-carry. So maliit lang siya. So siguro kami, mga crew na sa around 900 plus lang kami. So hindi ganun karami. Unlike mo sa mga talagang nakikita nyo or yung mga nakikita nyo yung barko na nasa around 4,000, 5,000, 6,000 pa nga. Tapos lalo na yung mga bagong labas ngayon na nagki-carry ata ng 7,000. I don't know. Correct me if I'm wrong. So, yun, 2,500 lang yung maximum passengers namin that time. And unexpected na nangyari sa amin is nagkaroon ng RAPSI. So, nagkaroon ng disaster. So, si Kapitan kasi ng mga panahon na yun is hindi nag-inform. So, hindi rin alam siguro ni Kapitan that time. So, late na siya nag-inform at nagbagsakan na lahat ng mga produkto at nangyari na yung di dapat mangyari. Ayun, nagbagsakan na. So, hindi ko rin masisi. And yung barko din kasi namin noon, so, yung barko kasi namin is nasa 2005 pa binild. So, I think may mga naririnig ako ng mga panahon na yun na maliit or wala atang stabilizer yung barko. I don't know. But kung nangyari na, nangyari na talaga. So, yung mga panahon na to, ito, ipapakita ko sa inyo yung mga video or clip na yung the day na bago mangyari yung sakuna. Di naman totally sakuna. So, parang gano'n na nga, sakuna sa barko. So, naglo-loading kami ng mga panahon na to. So, dito, ito is nasa Brazil na kami, sa South America. Patawid kami ng Argentina. So, sa Brazil kami nag-loading. Doon kami kumukuha ng mga produkto namin para sa darating na cruise. Sa mga darating na 7-day cruise, gano'n. So, doon kami kumukuha. So, after nun, makikita nyo naman dito sa video is fully loaded na talaga. Wala na talaga akong, hindi ko na alam kung saan spasyo ko ilalagay yung iba. Kaya medyo over the head na talaga, above the head na yung mga ibang produkto namin. Though hindi naman lumalagpas sa red line kasi meron kaming tinatawag na safety purpose. Pag lumagpas ka dun sa mga red line na tinatawag is kumaga pupunta ka ni safety, sisitahin ka, papalipat sa yan. Lalo na pag may inspection, be aware kayo sa mga ganon, lalo na sa mga storekeeper dyan na pasampa pa lang yung mga red line dun sa barko nyo, huwag nyo ilalagpas dun yung item. So ganon. So dito is fully na, as in full na talaga. And ang pangit kasi nung item nung sa Brazil yung produkto nila dun na mga na yogurt nila is hindi naglalak. Kumbaga, pag naipatong mo, madali siyang madusdos. Ang hirap din kasing sisiin yung mga panahon na yun yung kami, kasi ang hirap din talagang kung saan nilagay yung mga space talaga. Yung space namin for yogurt ng mga panahon na yun. Kaya, ayan, nakita nyo naman sa picture, nagbagsakan yung mga yogurt. And sa likod naman, makikita nyo, merong mga nagbagsakang gatas. Meron kasi yung mga open na gatas doon. So, hindi siya kumbaga sampuan lang siya. Tapos open siya, hindi siya yung sealed talaga na gatas na by 12 yung laman. So, may sampuan lang. So, nagbagsakan din yun. And then, yun, habang gumigilid-gilid yung barko is nag-overflow doon yung mga gatas na natapon. And doon naman sa yogurt, isang hirap linisin kasi sticky.
So buti na lang si amo ng mga panahon na yon is pumasok, nag-grooving kasi naka-out na yung amo ko niyan panahon na yan. And kami naman yan is nasa around 2 hours na lang magbe-break o mag-off na kami, papahinga na kami, another day na ulit. So matutulog na kami ng mga panahon na yan. Siguro around 9:30 na yan, and 11:30 pasarado na yung galley. So umikot si amo, naka-out na siya, tapos bumalik siya, round, tinignan niya yung mga nangyari. So sabi lang sa akin ng amo ko, don't stress yourself, Jan kasi tawag sa akin. And ayun, sabi niya sa akin, itayo ko na lang daw yung mga yogurt, ayusin ko na lang daw ng konti yung yogurt, and yung mga gatas na natapon sa likod, yung gatas na nakatapon sa likod is ipagpabukas ko na lang linisin. After noon, nung naayos ko na yung akin, is may mga iba pang na-disaster na storage. So yung pinaka na-disaster na storage sa amin is yung bottle. Yung bottle kasi mas marami pa yung product niya, pero ang liit ng storeroom niya, yung storage niya doon sa barkong nasampahan ko. So ang nangyari kasi, overflow na din yung oversupplied na rin yung bottle ng mga panahon na yun. So eto, pumunta kami sa bottle store. So ayun, nagwalis kami ng mga basag na bote, tapos maamoy mo talaga, ang daming amoy alak, halo-halong alak. So after nun, pumunta naman kami sa dry store, chinek namin. So maswerte yung dry store kasi yung mga concentrated juices na product ng Brazil is nasa bote. So yun lang yung nagkaalasan lang yung mga bote. So hindi naman natapon yung parang mga liquid doon. And yung mga juices talaga niya is nakalock, talagang hindi nagbagsakan. So napakaswerte ng dry store nun. So yung nagbagsakan lang is dito, itong dairy, itong yogurt, tsaka yung certain of gatas or soya kung bubagsak yan, bottle store. Tapos sa baba naman, sa mga prutas, bumagsak lang yung nagkalasan lang yung mga onions. Yung mga onions kasi sa Brazil is nakasako, sako. So siguro natanggal yung parang tali doon, and nagkalasan siya. So madali lang, unlike dito sa bottle store o sa bottle keeper na ang dami, amoy alak, tapos puro bubog. So yun yung mga panahon na yun. So I hope na aware lang kayo dito. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga panahon na palagi sa barko is may mga unexpected talaga mangyayari, na palagi kang ready, and palagi kang palaging yung mindset mo is even hindi mangyayari is palagi kang takot. Mas maganda ng takot ka at mapaghandaan mo kaysa naman yung hindi ka takot tapos babaliwalayin mo na lang. So gusto ko lang na maging ganon yung mga aspiring na nanonood sa akin ngayon. So yun, sana nabigyan ko kayo ng ideas or na-share ko sa inyo yung disaster sa barko. So lalo na sa mga maliliit na barko. Yun lang. I hope to subscribe. Peace.